Hello everyone! Welcome back to my channel. Para sa video ito, gagawa tayo ng review about sa isang switch na pwede nating ma-manage. Malalaman natin sa video ito kung ano ang kaibahan nito sa usual na switch na ginagamit natin. Ang switch na ito ay walang iba kundi ang TP-Link TL-SG108E. So unbox natin guys. May dalawang klase ng switch. May tinatawag na unmanaged switch o yung mga switch na usual nating ginagamit. Kumbaga, plug and play na ang mga ganong switch. Si switch na mismo ang nagmamanage sa packets o data na pumapasok at lumalabas nito. At ang managed switch naman tulad nito ay may kakayahang makonfigure. Gamit ang kanyang application, pwede mo itong makonfigure depende sa iyong paggagamitan. So, check natin kung anong nasa box. Una ay may kasama siyang installation guide. May kasama din na rubber feet para hindi siya madulas pag nalagay mo sa mga madulas na mga surface. At may kasama din itong power adapter. 5 volts at 0.6 amperes. Ito na ang actual na switch. Ito ay 8-port gigabit switch. So, ibig sabihin, kaya nitong mag-transfer ng data up to 1000 Mbps. Ito ay may metal na case. At sa likod nito, may makikita kang reset button at saka yung power port. Sa likuran naman ay ang kanyang MAC address at saka serial number. Medyo may kabigatan ang switch na ito. Unlike sa mga usual na switch na ginagamit natin na plastic ang cover, ang gamit nila nito ay metal. Unang hawak ko pa lang sa switch ay alam ko na pwede itong pang heavy duty at feel ko rin na premium ang item. For reference sa kanyang laki, susukatin ko siya at hindi siya aabot ng isang dangkal. Ayan. Para naman sa pag-install ng application, buksan mo yung browser at i-search mo ang model ng switch na ito, TP-Link TL-SG108E. By the way guys, make sure na if bibili ka nito ay yung model na may E sa dulo yung mabili mo, kasi pag walang E sa dulo, hindi yun easy manage switch. So hindi siya same nito. I-select mo ang first search result. Ayan. And then, hanapin mo yung support. Ito. Then, scroll down. Hanapin mo ang Easy Smart Configuration Utility. At saka i-download. Once downloaded na, i-extract mo. Ayan. At saka i-run and install mo ang file. Click next, next, at saka install. Ngayon, aantayin natin na matapos ang installation. Once tapos ng installation, click Finish. So, ang scenario pala sa aking switch ngayon ay nilagay ko sa port 1 yung ISP or internet provider, at saka sa port 2 is ang aking PC. So, check natin ang settings. Open natin ang application at makikita mo ang ganitong interface. Ayan. So, click login. Default password at username nito ay admin. Para makapag-proceed tayo, kailangan nating
palitan ang password. Pag hindi na-detect ang switch, i-click mo lang yung refresh. So kailangan 6 to 16 characters. Ayan, click apply. So, eto na yung itsura ng ating application. Ayan. May mga settings siya na pwede mong baguhin. Yan yung system info, IP setting. Pwede nating off yung LED lights niya. User account. Pag may configuration ka, pwede mong i-save at ayan. So, hindi na natin masyadong gagalawin ang setting ng switch na ito. Ang kailangan lang naman natin ay yung makontrol ang speed by port. Ayan. Port mirroring. May cable test din siya para ma-check mo if ever okay ba yung cable mo. At may VLAN din. So, para sa mga gumagamit ng switch sa kanilang servers, pwede itong gamitin. May QoS din ito. Pwede mong ma-change ang quality of service. Ayan, port-based. Click natin apply. So, by port, pwede natin i-configure kung saan yung priority niya. So, 1 as the lowest at 4 as the highest priority. Ayan. Pwede nating i-priority ang port 1. So, most of the traffic ay ibibigay nito sa port 1 at saka port 2. Ayan. Ang kailangan lang natin talaga guys ay ito, ang bandwidth control. So by port, pwede natin i-configure kung ilang Mbps lang ang speed niya. Ayan. Pwedeng manual mo input at saka pwede mo rin i-select doon sa drop down. Try natin 1 Mbps sa port 1. Try natin kung gaano ka-effective ang bandwidth control. So, speed test natin. Ayan. Kahit naka-apply na yon, ayan, naka-select na sa port 1 na 1 Mbps lang. Check natin ha. Ayan, umabot ng 16. Pero yung upload niya is naka-cap. Hindi siya umabot ng 1 Mbps. Hindi ko alam kung bug ba ito sa software ng switch na ito or may mali lang ako sa setup ko. Pero, ayan. Bumababa siya. Ayan. Pero lumalagpas din ng 1 Mbps. Pero yung upload niya ay legit na hindi umaabot ng 1 Mbps. I mean, lumalagpas ng 1 Mbps. Again guys, reminder sa kung bibili ka ng router na katulad nito, make sure na may E yung model na nabili mo. Kasi pag yung walang E yung nabili mo, hindi talaga siya ma-detect ng application. Hindi ko alam kung saan yung problema, bakit ganun yung output niya. Check natin dito.
Balik natin sa normal. Ayan. Balik natin sa lowest. And then try natin ulit. Sa port 2, lagyan natin ng ayan, 1 Mbps. Hindi ko alam guys kung bakit ganito. Pero yung upload niya is nakakap talaga sa 1 Mbps. Try natin ulit. Ayan. Ayan, mukhang gumagana na. So, nasa 1 Mbps lang talaga siya. Pero yung upload na naman niya yung may problema. Ayan, umabot ng 24 Mbps. Hindi ko alam kung sa configuration ko ba yung may problema or sa software ng Switch. Pero so far, naggumagana yung ano niya, yung limit. Nalimitahan sa 1 Mbps lang yung download. Hindi ko alam kung two-way ba ito or baka sa upload or sa isa sa upload or isa sa download lang talaga yung gumagana pag nililimit mo. Ayan. So nakalimit talaga yung download niya. Kanina umaabot siya ng 30 plus, pero ngayon 1 lang talaga. Pero yung upload niya guys, yun talaga. Umabot siya ng 10 Mbps. Try natin sa browser guys. Try natin sa fast.com. Ayan. So pretty much the same. Yung download niya hindi umabot ng 1 Mbps. Pero yung upload, ayan, yung upload talaga niya may problema. Umabot siya ng 29 Mbps. So effective siya, pero one way lang. Hindi ko alam kung saan yung problema or mali ba yung configuration ko. Pero supposedly, sa pagkakaintindi ko, dapat upload at saka download na yung nakalimit. Pero okay na rin guys, kasi nalilimit yung download. Yung download lang naman talaga yung importante. Kasi may mga, for example, marami kang computer or sa computer shop mo siya nilagay, at least malilimit lang yung download nila each ng computer. Kahit may mag-download pa ng marami sa isang computer, marami siyang dina-download, malilimit lang talaga yung speed niya sa nilagay mo na speed dito sa kanyang sa port na nilagay mo. Ayan, marami siyang setting guys, marami pa siyang pwede mong ma-change, pero hindi ko na binago. Ayan. Itong VLAN, gamit tong VLAN pag naka-server ka. Try natin guys sa 2 Mbps. Ayan. Try natin 2 Mbps. Ayan, functional talaga yung ano niya, download. Nakakap siya sa 2 Mbps.
Ayan, hindi siya maabot, hindi siya lumalagpas ng 2 Mbps. Ayan, yung problema nga is sa upload niya. Kasi lumalagpas talaga siya ng 2 Mbps. Pero guys, kagaya nung sinabi ko, mas importante na makontrol natin yung download. Final thoughts ko para sa Switch na ito guys. Okay naman tong Switch na ito, premium yung build niya. Yun nga lang, may problema tayo sa kanyang limiting. Pero okay na lang din kasi usually download lang naman talaga yung nililimit natin. So marirecommend ko ito guys. For more tech videos and unboxing reviews like this, don't forget to subscribe to my channel. See you on my next video.